Hi everyone, welcome back to my channel again. Malipayong Huwebes kaninyong tanan. Kumusta po kayong lahat? Sana lahat kayo nasa mabuting kalagayan at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel kung hindi pa kayo subscriber ng channel ko. At pakiclick niyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Marami rin ang nagulat sa biglang pagpanaw ni Troy Catan, yung writer, publicist at vlogger din ng mga kaganapan sa Mamigs Tandem. Walang mag-aakalang papanaw ng ganung kabilis si Troy. Dahil nung araw na yun ay nakipaglaro pa nga siya ng badminton at nakipagsayahan pa siya sa kanyang mga kaibigan. Inilabas na rin yung medical report ng sanhi ng kanyang pagpanaw. At nakakagulat din yung result ng kanyang medical report dahil ayon nga dun sa report na yun ay nagpositibo sa COVID si Troy Catan. Doon pa lang mismo sa sa badmintonan, parang sumuka na ng konti si Troy. Tapos okay naman siya after nung sumuka, okay naman, bumalik naman yung sigla niya. And then sumama si Troy para kasi may ka-badminton na body din sila na nagyaya. Ang kinain lang naman nila guys is gulay tapos adobong pusit. And then yun, ni Clark, marami nang kinain na kanin si Troy, and then yun, bumagsak na sa kanyang kinauupuan. At nirush nila sa Chinese General Hospital, pero sa car pa lang nilito, wala na raw pulso si Troy. And then doon, dead on arrival, dineclare. Kaya lang ito na guys, syempre, kailangan burol o ano. So, yung friend namin na si Ma'am Len Carillo, nakipag-arrange na sa St. Peter para sila ang mag-provide ng services kay Troy, funeral and living and so on. Tapos ang ang requirements is kailangan ipaswab yung patay. So, pinaswab. My God, positive po. Positive sa swab test si Troy Catan. So, yun po ang update natin ngayon. Pero, anong tawag nun? Yun na nga parang, ano ba yun? Parang heart attack. Pero sabi nila, pag heart attack daw is parang tantamount to COVID lang din yun. Parang ganun. Di natin alam, di natin tayo mga eksperto dyan. Pero, na-shock si Lito sa naging result ng swab test ni Troy. Kasi positive talaga. Kung ganun positive, siya yung akap-akap niya si Troy silang dalawa ni Clark. So, ngayong araw na ito ay baka magpapaswab test na rin yung dalawa. Ay, tatlo pala sila kasi kasama yung alalay ni Rito. So narinig natin yung isa sa mga matalik na kaibigan ni Troy na si Timmy. At kinumpirma nga niya na nagkaroon ng heart attack si Troy Catan. At nung sinwab daw yung bangkay ni Troy, ay nagpositibo ito sa COVID. Ako mismo, dito rin ako nagtataka sa mga ganitong kaganapan. May mga kakilala rin kasi ako na nagkukwento sa akin na ilan sa kanilang mga kamag-anak na isinugod sa ospital. Nagpo-positibo rin sa COVID pag sinwab yung mga bangkay ng mga kamag-anak nila. Kahit hindi naman COVID ang dahilan, kaya sila isinugod sa ospital. Kaya napapaisip din ako kung paano ito nangyayari. May mga nagkakaroon tuloy ng mga duda na ginagawang negosyo na yung pag-cremate. Kasi alam natin na protocol na i-cremate yung bangkay kapag ka nagpositibo ito sa COVID. Kaya napapag-isipan ng masama. Dahil hindi naman COVID yung kinamatay ng tao, pero bakit nagpo-positibo ito kapag ka sinaswab yung bangkay? May sabuatan kaya ang hospital at ang mga crematoriums? Itutuloy yung mga nagiging katanungan ng mga tao ngayon. O baka naman yung virus kahit nasa katawan na natin, may certain quantity kaya o yung sapat na dami ng virus na kailangang manatili sa katawan natin bago ang isang tao ay magpapakita ng mga sintomas tulad ng ubo, sipon, lagnat, pananakit ng katawan, hirap sa paghinga at iba pa. Kumbaga, posibleng may mga virus na tayo sa katawan natin pero hindi pa sapat yung dami nila kaya hindi pa nagpapakita ng sintomas yung ating katawan. Si Troy Catan kasi ayon sa balita ay bakunado na rin. Although alam naman natin na hindi pa rin tayo ligtas sa virus na ito kahit may bakuna na tayo. Siguro ang pwede ring mangyari kung bakunado na tayo ay kayang labanan ng katawan natin yung virus na yun. At ito siguro yung nangyari kay Troy Catan.
kaya wala siyang ipinakitang mga sintomas ng COVID ay dahil kinakaya labanan ng katawan niya yung virus na meron siya. Pero ang sanhi talaga ng kanyang kamatayan ay heart attack. Pero positive siya sa COVID virus. Kasi ayon nga sa mga studies, kapag kabakunado ng isang tao, kung tatamaan man siya ng virus na ito, ay hindi kasing lala o severe kumpara sa mga taong hindi pa bakunado. Pero it doesn't mean na kapag kabakunado ng isang tao, ay hindi na siya tatablan ng virus. So pwedeng kinayang labanan ng katawan ni Troy yung virus, pero hindi niya kinaya yung atake niya sa puso. At yun ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Although ito ay opinion ko lang, na pwedeng ganun kaya yung nangyari kay Troy. Kahit ako, nahihiwagaan din ako sa mga naririnig kong mga kwento galing sa aking mga kaibigan tungkol sa mga kamag-anak na nila na isinugod sa ospital at pumanaw sa loob ng ospital. Pero bago ilabas yung bangkay, sinaswab mo na yung bangkay at sinasabi nga nila na positibo sa virus yung mga kamag-anak nila. Wala rin kasing lumalabas ng mga balita tungkol sa mga explanations kung bakit ito nangyayari. Kaya ang tanong ngayon, negosyo nga ba ang cremation? O totoo talagang nagpositibo sa virus yung mga bangkay na inilabas sa mga hospitals? Hindi lang sa Manila kung hindi sa buong Pilipinas nangyayari ito. So ang mangyayari ngayon, lahat ng nakahalubilo ni Troy Catan noong 40 days ni Mahal, lalong-lalo na yung mga nakasama niya at nakausap niya, magmula sa sementeryo hanggang dun sa salo-salo sa bahay nila Mahal, ay dapat mag-self-isolation muna para na rin sa kapakanan ng iba, lalong-lalo na ng mga pamilya nila. Dahil hindi natin masasabi kung sila nga ba ay carrier na rin ng virus na ito. So kung pwede lang, magpaswab na sila sa lalong madaling panahon para malaman na rin nila kung positive nga ba sila o negative. Kasama na rin dito yung magkapatid na tesorero na si Jason at si Lani. Dahil kung maalala ko, magkatabi sina Jason at Troy nung nagsasalo-salo sila sa bahay ng mga tesorero nung 40 days ni Mahal. Ito ay para precaution lang din naman para sa kanila. Mabuti na rin kasing nag-iingat. Katulad na nangyari kay Mahal na sinasabing nagpositibo rin daw sa COVID nung sinwab siya nung araw na siya ay pumanaw. Pero sa awa naman ng Diyos, wala ni isa sa bahay nila Migs Molino ang nagpositive sa virus na ito. Kaya nga mas lalong marami ang naguguluhan tungkol sa virus na ito. Kasi sabi nga nila, napakadaling mahawa sa virus na ito. So yung mga tao na huling nakahalubilo at nakasama ng taong sinasabi nilang nagpositibo sa COVID, bakit negative naman sila? Kaya lalo ito nagpapatibay dun sa mga duda ng mga ibang tao na nagsasabi na gawa-gawa lang yung result ng swabbing test sa mga bangkay. Dahil nga ginagawa itong negosyo. Wala nga lang makapagpapatunay kung negosyo nga ba ito or accurate nga ba talaga yung mga test na ginawa nila sa mga bangkay. Kaya hanggang ngayon, walang aksyon na nagagawa tungkol dito. Kaya mag-ingat talaga tayo lagi. Huwag natin baliwalain ang mga health protocols. Kung pwede, iwasan muna natin yung mga gatherings. Kasi maliksi talaga itong kalaban natin. At isa pa, hindi natin siya nakikita. Madami na rin ang nadali ng virus na ito, hindi lang sa bansa natin, kung hindi sa buong mundo. Kaya hindi talaga tayo dapat magkumpiyansa o maging kampante, kahit mga bakunado na tayo. So once again, rest in peace, Troy Catan. Maraming salamat ulit sa inyong panunood at sa inyong mga suporta. Stay safe everyone and God bless.